Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-submit na ng reply affidavit itong si Sara Duterte kontra kay Ramil Madriaga. O kanina, yung abogado niya, si Attorney Paulo Panelo, yung anak niya ni Sal Panelo, pumunta kanina sa Taguig RTC. Sa Taguig office sa Taguig City Prosecutor's Office pa pala kasi preliminary investigation pa lang naman. Nag-submit si Sara ng reply affidavit. Kumbaga, perjury yun eh. Ang nagsampa ng kaso, si Sara. Kinasuhan ng perjury si Ramil Madriaga. Nag-submit si Ramil Madriaga ng counter affidavit. Nag-submit na naman ngayon si Sara ng reply affidavit. Ibig sabihin, reply sa counter affidavit ni Madriaga. So ngayon, ano ito mga kabunyog? Napanood ko yung interview kay Paulo Panelo. Kininto niya, pinaliwanag niya kung ano ang laman ng reply affidavit ni Sara. Yung maiksi lang. Ang sabi niya, sinagot daw nila yung issue ni Madriaga kasi si Madriaga daw sinabi na ang mga ebidensya niya na kilala siya ni Sara ay yung mga Zoom meetings. Nandun si Sara, nandun si Roque, nandun pa si Jinggoy, tapos nandun si Madriaga. Yun daw ang ebidensya ni Madriaga. Ngayon, ibig sabihin no, dahil may mga Zoom meetings, kilala daw ni Sara si Madriaga. Ang sabi naman ni Panelo doon sa reply affidavit ni Sara, yun daw patipon na yan ng Zoom meeting, hindi lang naman daw hindi lang naman daw si Madriaga yun, marami daw yun, mga 90 daw yun katao, mga 90 katao daw yun. Isa lang doon sa 90 na yun, si Madriaga. At hindi daw yun isip, yung grupo ni Madriaga lang. Parang may umbrella sila, yun yung nagpatawag nun. Kaya hindi naman daw si Madriaga ang nag-organize nung Zoom meeting na yon. Yan yung sinasabi. Kaya, kumbaga, yan yung depensa ni Sara. Doon sa sabi ni Madriaga na mayroon silang mga pictures ng mga Zoom meetings. Kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yan ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting yan. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga linabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si Ginoong Madriaga. O ngayon, anong masasabi natin dun sa depensa na yun ni Paulo Panelo? Kung ganun ang reply affidavit ni Sara, wala rin yun. Wala rin yun. Unang-una, hindi naman sinabi ni Madriaga na siya lang ang nandun sa Zoom meeting. Sinabi niya naman na nandun yung mga leaders ng Sara, yung parallel groups na nangangampanya kay Sara. Sinabi niya rin naman na hindi lang naman siya ang nandun. At sinabi rin naman ni Madriaga na hindi naman siya ang nag-organize ng mga Zoom meetings na yun. Actually, yun
Hindi naman sinasabi ni Madriaga na siya lang ang kausap doon ni Sara at saka ni Roque at saka ni ano. Hindi rin sinabi niya na sila lang ang nag-organize noon. Kaya lang, kahit pa ganun, nasabihin na marami yon, ang malinaw doon, nag-i-stand out si Madriaga kasi maraming mga events na tinawag niya pa nga si Madriaga, Sir Ram, o pinasa niya yung yung bandila. Sa ganun ka-visible ni Madriaga, na sa halos lahat ng mga activities ng kampanya ni Sara, nandun si Madriaga, hindi mo pa ba yan matatandaan? Hindi mo pa ba yan matatandaan na yan ay leader mo? Ang malinaw doon, leader niya si Madriaga sa kampanya sa eleksyon. At hindi ito simpleng leader na hindi niya kilala. Kilala ni Sara. Kasi, ano niya ang daming doon, Sir Ram, alam ni Sara Duterte na nung pagtawid niya galing Mindanao at dumaan siya ng Visayas, at pagtawid niya doon sa Matnog, ang sumalubong sa kanya, grupo ni Madriaga. At hawak niya yung bandila, pinasa niya kay Madriaga. Mayroong video noon. Kaya, paano naman masasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga? Kahit pa sabihin mong, marami naman silang mga leaders. Marami naman silang mga leader sa kampanya eh. Kaya hindi niya daw yan kilala si Madriaga. Sus. Maraming leader sila sa kampanya pero si Madriaga ay kilala niya. Yan ang malinaw niya. Hindi niya yan maidi-deny. Hindi niya yan maidi-deny. Kaya yung sinubmit na reply affidavit ni Sara ngayon, pinaliwanag ni Panelo. Yung paliwanag na yun ni Panelo, wala yun, hindi makakatayo yun eh. Kasi ang depensa nila, marami naman daw yung mga leaders na yun nakasama sa Zoom meeting. Yes, marami. Pero, si Madriaga, isa doon sa mga pinaka-aktibong leaders at kilala ni Sara. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.